Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul malaikatil abrar. At tinatalakay na natin yung karapat-dapat na pakikitungo ng mga tao, ng mga mananampalataya, lalong-lalo na sa mga anghel. Si mga anghel ay marapat na iginagalang natin at minamahal at hindi natin sila dapat iniinsulto o minumura o kaya pakikitunguhan natin ng hindi magandang pakikitungo. Siyempre kabilang sa pinakamasahol na pamiminsala ninuman sa mga anghel ay ang pag-uugnay sa kanila ng mga paniniwala na hindi naman dapat iniuugnay sa kanila. Gagawin silang mga Diyos o gagawin silang mga katambal ni Allah o kahit yung hahamakin sila, kumbaga, yung hahamakin sila. Lahat ng ito ay hindi karapat-dapat. So sinabi dito sa Adamu Ida'ul Malaika ang hindi pag-insulto sa mga anghel. Sinabi ni As-Sahnun o ni Sahnun, man syata mamalakan minal malaikati fa alayhil kat. Sino man daw ang magmura o sumumpa sa sino man sa mga anghel, marapat siyang parusahan ng parusang kamatayan. At sinabi ni Abul Hasan al-Qabisi, tungkol sa sino man na magsasabi sa iba pang tao, kaannahu wajhu Malikil Gadban, na para bang yung tao na yung nagalit na tinutukoy niya ay parang si Malik na siyang bantay sa impyerno kapag ito ay galit. Law arifa annahu kasada dammal malik kutil. Kung ito ay sinabi niya bilang pag-iinsulto sa mga anghel, siya ay parurusahan ng parusang kamatayan dahil ito nga ay kufur. Ito ay kufur. Ang mga anghel ay pinahalagahan natin at mas pinahalagahan natin siyempre si Allah. So karugtog nito sinabi ni Qadi Iyad rahimahullah, wa hada fi man takallama fihim bima qulnahu ala jumlatil malaikati. So ito ang pangkalahatan na hatol ng mga scholar doon sa sino man na magsasalita laban sa mga anghel bilang pag-insulto sa kanila. Siyempre, kabilang din nga, naalala ko bigla, yung kabilang sa mga pag-iinsulto sa mga anghel, bawa sasabihin o maniniwala yung tao na si Satanas ay dating anghel o kaya ang anghel ay maaring katulad ng pinapakita sa mga pelikula o mga kwento, nagkakatawang tao, nakikipagrelasyon sa tao, gumagawa ng kahalayan at iba't iba pang katulad nito. Lahat ng yun ay pag-iinsulto sa mga anghel. So kung sa pangkalahatan ay iniinsulto nila ang mga anghel o ala muayyan mimman hakak na kaunahu minal malaika o kahit sino man sa mga natukoy na sila ay kabilang sa mga anghel, mimman nassallahu alayhi fi kitabihi, mula sa kung ano man nababanggit sa Quran, o hakak na ilmuhu bil khabri al mutawatir o kaya ayon sa nauulat sa mutawatir na mga ulat, lahat ng ito ay kumbaga mahigpit na ipinagbabawal. Pero siyempre, halimbawa, ang tinutukoy kasi rito para mas maintindihan natin. So, ang may matinding pagbabawal sa paghahamak sa kanila, yung mga anghel na napagtibay na anghel nga. Kasi meron namang anghel na hindi naman napagtibay na anghel talaga. Kinikilala ng mga kuffar, halimbawa bilang anghel, halimbawa yung mga dinodrawing lang nila o yung mga rebulto na nililok nila, hindi natin kailangan igalang yun. Okay, so halimbawa, merong picture ng rebulto sa bahay ninyo, o pwede nyo itapon sa basura yun. Hindi yun pang-iinsulto sa mga anghel. Yun ang tinutukoy dito. Ang
meron tayong obligasyon na igalang ay yung mga napagtibay na anghel nga. At meron tayong kumbaga pananagutan kung sila ay ating hamakin ay yung mga napagtibay na sila nga ay anghel. Pero itong mga dinodrawing na ito, itong mga rebulto na ito, kung halimbawa nga yung rebulto, tatapon natin, yung drawing ng anghel, tatapon natin, hindi yon magiging paghamak sa mga anghel. Kasi hindi naman talaga sila kumakatawan sa mga anghel ni Allah. Yun ay pawang katang-isip lang ng mga tao. So walang problema doon. Hindi tayo magkakaroon ng pananagutan doon. At yun naman talaga yung dapat gawin. Yun naman talaga ang dapat na gawin. Halimbawa, nag-Muslim tayo tapos sa bahay natin mayroong mga naka-display, di ba? Minsan ganun, mga picture ng anghel. Minsan uso pa yung yung anghel na yung tawag nila cherubim. Mga kaluluwa daw yun ng mga bata, baby na namatay, tapos nagiging anghel. Tapos yung itsura nila, baby na may pakpak. Madalas kita yung puwet. So, itatapon mo yun, walang problema. Walang problema at mas dapat nga na itapon, sunugin, o wasakin ang mga ganon. Kung meron kang kakayanan dito. Okay? Pero kung yung rebulto ng anghel o drawing ng anghel sa nanay mo, tapos nakikitira ka lang naman sa nanay mo, huwag mong papakialaman yun, baka palayasin ka nun. At hindi rin naman yun ipinag-utos sa atin sa relihiyon na insultuhin natin ang relihiyon ng iba. Okay? Hindi iniutos sa atin na insultuhin natin ang relihiyon ng iba. Katulad halimbawa dun sa Makkah, 13 years na naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang naiulat na hinamak, sinipa o dinumihan ng mga Muslim ang mga rebulto doon ng Quraysh. Hindi nila yun pinakialaman. So ganoon din tayo, inshallah. Ang pwede natin pakialaman ay kung ano man yung rebulto na meron tayong otoridad dito na pakialaman. Halimbawa nga, doon sa Fathu Makkah, doon na lang nila pinakialaman yung mga rebulto ng Quraysh. Pero kung di sa atin yung rebulto, parang may napabalita yun nung nakaraan na. Pinasok pa niya yung tricycle niya doon sa loob ng simbahan, tapos hindi yata Muslim yun eh. Basta napagtripan niya lang yung mga rebulto, pinagbabasag niya. So hindi ganon. Hindi dapat gumagawa ng ganon ang Muslim. Katulad doon sa isang aya, yung wala tasubbul ladina yaduuna min dunillah fayusubbullaha adwan bigayri ilm. Huwag ninyong mumurahin o hahamakin ang mga dinadasalan nila liban kay Allah dahil mumurahin din nila si Allah nang may pagkamuhi nang hindi nila nalalaman o hindi ayon sa kaalaman, kumbaga. Kasi kung hahamakin natin yung mga sinasamba nila, gaganti sila. At mas matindi yung ganti nilang panghahamak kasi wala naman silang mga batayan sa kanilang relihiyon, sasabihin lang nila ng sasabihin kung anong gusto nilang sabihin. At hindi naman talaga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit kailan na hinamak niya o ininsulto niya mga Diyos-Diyosan ng Quraysh o ng sinuman. Okay? Hindi niya ito ginawa. So, obligado natin na mahalin, obligado sa atin na mahalin at pahalagahan at hindi insultuhin yung mga napagtibay na mga anghel nga sila. Yung nga, mula sa Quran, Sunnah, mga ulat na mutawatir, wal mushtaharu al muttafaqu alayhi bil ijma'il qati. At iba pang mga ulat na dahil dito ay nagkakaisa ang mga Muslim, lalong-lalo na ang ulama na sila ngay kabilang sa mga anghel. Ka-Jibril, halimbawa si Jibril, Mikail, Malik, yung bantay sa impyerno, wa khazanatul jannah wa jahannam, yung mga bantay sa paraiso at impyerno. Yung Zabaniya actually sila yung mga yung mga anghel ng impyerno. Sila yung tinutukoy doon sa suratul Alaq. Falyadu'u nadiya sa nadu'u Zabaniya. Na hayaan mo si Abu Jahal, tawagin niya yung mga kakampi niya. At sinabi ni Allah, tatawagin niya yung Zabaniya, yung mga anghel ng impyerno. So yung mga nagbabantay sa impyerno, anghel. Hindi si Satanas. Hindi hari si Satanas sa impyerno. Pinarurusahan lang din siya doon sa impyerno. So bukod sa kanila,
yung Hamalatul Arsh, yung mga may tangan ng trono ni Allah. Kumbaga, hamala, siyempre sa literal na kahulugan nito, pasan-pasan nila yung trono ni Allah. Pero siyempre hindi na natin iniisip anong klaseng pagpasan ito. Hindi natin alam dahil yun ay al-ghaib at wala namang binanggit na detalye. At nababanggit sa Quran sila ay 8 na mga anghel. Tapos si Azrail, ang pangalang Azrail actually ay ang tinutukoy dito si Malakal Maut. Pero walang matibay na ulat na Azrail ang pangalan ng Malakal Maut. Basta sa Quran o hindi mo sa Quran, hindi mo siya nabanggit doon. Ang nabanggit yung mga anghel sa pangkalahatan nakukuha sa kaluluwa ng namatay. Pero sa mga hadith, walang binanggit na pangalan. Ang Azrail ay galing sa Israeliyat. Galing sa ulat mula sa mga Hudyo. Okay? Pero walang direktang ulat mula sa Quran at Sunnah ng pangalan ng Malakal Maut ay ganun nga. Basta Malakal Maut ang tawag sa kanya. Okay? Israfil, siya yung siyempre yung yung iihip sa trompeta. Si Ridwan, isa sa mga anghel na nababanggit na kabilang siya doon sa mga anghel sa paraiso. Wal hafada, yung hafada na tinutukoy dito, yung mga tagapagbantay sa mga tao. Nagbabantay sa mga tao. Yung kumbaga, di ba kapag nag-recite ka ng Ayatul Kursi bago ka matulog, merong itatalaga si Allah na anghel, ito yun. Tawag sa kanila ay hafada. Sina Munkar at Nakir, yung magtatanong doon sa libingan. At iba pang mga anghel na hindi na nabanggit dito. Marami pa. Diba yung Kiraman Katibin, yung naglilista ng mga gawain ng mga tao at iba pang mga anghel. Sila yung tinutukoy na mamahalin natin, igagalang at hindi natin iinsultuhin. Dahil ang panghahamak sa kanila ay maaring aabot sa kufur. At kung merong pamahalaan ng mga Muslim, maaring iimbestigahan yung humahamak sa mga anghel, iimbestigahan, lilitisin at hahatulan, sukdulang mapatawan siya ng parusang kamatayan dahil ito ay kufur o kawalang pananampalataya. At ito nga nabanggit din, فَأَمَّا مَنْ لَمْ تُثْبَتُ الْأَخْبَارُ بِأَيْنِهِ أو بِتَعْيِينِهِ وَلَا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ فَلَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِمْ. So, yung iba pang mga tinukoy ang kanilang mga pangalan at pinaniniwalaan na sila ay kabilang sa mga anghel, pero walang matibay na batayan na sila ay mga anghel. So hindi sila kasama doon sa mga hindi natin, kumbaga, obligado tayo na mahalin at pinagbabawal na ating iinsultuhin. So dito nabanggit si Harut at Marut. Pero regardless, ano pa rin, dahil nababanggit naman sina Harut at Marut sa Quran, at kung panghahawakan natin yung sinabi ng mas matibay na pananaw na anghel din sila, edi hindi natin sila insultuhin. Hindi rin natin sila insultuhin, mamahalin din natin sila, inshallah. Pero ang tinutukoy dito, falaysal hukmu fihim, ang hukom dito ay hindi tungkol sa kanila. Yung mga hindi na pagtibay nga ng mga anghel, lalong-lalo na yung mga anghel na pinaniniwalaan ng mga kuffar. Wal kafiru bihim kal hukmi fi man qaddamnahu idlam tathbut lahum tilkal hurma. So kapag hindi nga napagtibay ang kanilang pagiging anghel, kung hindi napagtibay ang kanilang pagiging anghel, so ganun din, kung halimbawa hindi paniniwalaan ng tao na anghel sila, walang magiging hukom sa kanila. Walang magiging hukom sa kanila dahil wala naman silang taglay na mataas na antas o kabanalan na katulad ng
iba pang mga anghel na napagtibay talaga sa mga batayan na sila nga ay mga anghel. Sa yung iba pang mga anghel, halimbawa kinikilala ng mga kuffar, yung mga dinodrawing nila, mga ribulto at iba pa, wala tayong doon, pakialam sa mga yon. Yung tungkol kina Harut at Marut, siguro madaanan pa natin yan sa tafsir, pagdadaanan na natin yung eksaktong aya na yan, inshallah. Wa naqala Suyuti anil Karabi al-Maliki, so mayroong iniulat si Imam Suyuti, i'lam annahu yajibu ala kulli mukallaf ta'dimul anbiya bi asrihim. So marapat daw sa bawat mukallaf, ibig sabihin, yung bawat tao na, bawat Muslim na nasa hustong edad o may matinong pag-iisip, basta mukallaf, merong pananagutan, na marapat silang magpahalaga sa mga anghel at magparangal sa mga, yung mga propeta muna pala nabanggit. Marapat na sila magpapahalaga sa mga propeta, wa kadhalikal malaika, at gayon din ay magpahalaga sa mga anghel. Wa man nala min a'radihim shay'an faqad kafar. Sino man ang mga hamak sa sino mang propeta o anghel ay nawalan ng pananampalataya. Sawaun kana bit-ta'ridi o bit-tasrih. Kung ito man ay ginagawa nila sa pamagitan ng ta'rid o sa pamagitan ng tasrih. Yung ta'rid, ibig sabihin, hindi direkta, at yung tasrih, yung direkta. Okay? Direkta, ibig sabihin, yung minumura talaga, at yung hindi direkta, kumbaga maaring yun nga, iniugnay nila sa anghel yung kahalayan at iba't iba pang mga ganitong paniniwala. Faman kala fi rajulin yarahu shadidul batash. Halimbawa katulad dun sa sinasabi tungkol sa tao na malupit at siya ihahalin tulad nga kay Malik, katulad ng nabanggit kanina. Katulad ng nabanggit kanina na inihalin tulad yung taong galit kay Malik na galit, o kaya ihalin tulad nila faman qala rajulun yarahu shadidul batash hada aqsa qalban min malikin khazinun nar. Sa halimbawa sasabihin ng tao, dito ba iba pang expression, mas matigas pa raw ang puso ng tao na yon kaysa sa puso ni Malik na bantay ng impyerno. O kaya, waqala fi rajulin ra'ahu masyuhul khalq. At tungkol dun sa tao naman na halimbawa makakita siya ng tao na may kapansanan, o kaya hindi maganda yung kanyang itsura, o pangit, sabihin na natin pangit, hada awhasyu min munkarin wa nakir. Sasabihin niya halimbawa, mas pangit pa tong tao na to kaysa kina munkar at nakir. Fahuwa kafir. Ang tao na ito ay kafir. Okay? Bawo yung una, sasabihin niya, parang siyang si Malik pag nagagalit, yun ay kufur. Kapag sinabi mo, mas pangit pa tong tao na ito kaysa kina munkar at nakir, yun ay kufur din. Okay? So nakakapagtaka na paano masasabi ito ng tao? Okay? Nakita na ba niya si Malik na nagalit? O nakita na ba niya si munkar at nakir para masabi niya na sila nga ay pangit? So, kumbaga na lang yung makakapagsabi ng ganito. Kumbaga ano na ito mataas na antas ng pagbabaliwala sa relihiyon. Pero kufur nga ito pero yun nga, nagbibigay tayo ng babala na halimbawang tayo, meron tayong makitang tao na nakapagsabi nito, hindi nata siya hatulan ng kufur, okay? So, ang hukom dito ay kufur, pero hindi tayo naghahatol. Ang unang gagawin natin, syempre, ay pagpapaalala, pangangaral, at sabihin natin sa tao na siya ay magbalik loob. Dahil sa bawat takfir at sa bawat tabdi, bago tayo magturing sa sino man bilang kafir o bago tayo magturing sa sino man bilang mubtadi, kailangan ng iltizam. Okay? Kung paulit-ulit niyang gagawin yun ang totoong nagiging kafir. Pero meron tayong makitang tao, first time natin makitang gano'n, pangangaralan natin ang tao na yun, insyaAllah. Pangangaralan natin.
At ang mga bagay na ito sa Islam kapag tinukoy na ito nga ay kufur o ito nga ay bid'ah, ang gumagawa nito ay hindi automatically nagiging kafir o mubtadi. Liban na lang na panindigan niya ang kanyang ginawa na kufur o bid'ah. At hindi nga tayo naghahatol. Inaalam natin ang mga bagay na ito para maiwasan natin o para maipangaral sa iba na iwasan nila. Hindi para maghusga sa ating kapwa. So ito nga, kufur pa rin siya. Idha qala dhalika fi ma'ridin naqs bil wahasha wal kasawa. So, kumbaga, kung sinabi niya ang mga ito upang maging expression ng kanyang pagpintas sa kalupitan ninuman o sa pagiging pangit, sa kapangitan ninuman, ito ay kufur. Okay? Kumbaga kasi, katulad nga binanggit ko kanina, paanong naiisip ng tao na ganun magalit si Malik o paanong naiisip ng tao na ganun kapangit sina Munkar at Nakir? So magiging kufur ito kasi sa maraming kadahilanan. Unang-una, siya ay, kumbaga, nagsalita tungkol sa al-ghaib na wala naman siyang dalil tungkol dito. Okay? Pangalawa, iniugnay niya sa mga anghel ang kapintasan, samantalang hindi ito marapat na iniuugnay sa mga anghel. Ang mga anghel ay perpekto, kumbaga na mga nilikha ni Allah. Perpekto ibig sabihin mahusay na mga nilikha ni Allah at nilikha sila ni Allah sa mataas na antas ng pagkakalikha na meron pang ang di ba, na natalakay na natin ito nung nakaraan. May mga scholar ang nagsasabi na ang mga anghel ay superior sa mga tao at meron mga nagsasabi na ang mga tao ay superior sa mga anghel. Pero either way, ang mga anghel ay masasabi natin wala talaga silang kapintasan kasi nilikha sila ni Allah sa kanilang anyo at sa kanilang kakayanan at higit sa lahat pinakamahalaga sa kanilang katangian, yaf'aluna ma yu'marun. Ginagawa lamang nila kung ano ang iniutos sa kanila ni Allah. Hindi sila sumusuway kay Allah. Hindi sila nagkakamali sa pagtupad sa utos ni Allah. Gagawin nila kung anong iniutos ni Allah, eksakto kung anong iniutos ni Allah sa kanila. Kung ano yung gagawin, kailan gagawin, saan gagawin, lahat yun ay tinutupad ng mga anghel. Alhamdulillah. Kaya hindi marapat para sa sino man na sila ay mga hamak o mga insulto, susumpa o mumura, mamimintas o maghahambing sa mga anghel sa sino man sa mga nilikha na kapintas-pintas o mag-i-imply kumbaga ng kakulangan sa kanilang pagiging mga dakilang nilikha ni Allah. Alhamdulillah. So ganito ang dapat na pakikitungo ng mga mananampalataya sa mga anghel. So tutuloy natin ito next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.